Nga sana na gawin ni Moira ang plano niya dito kay Lolo Pepe na dispatchahin na nga ito nung tuluyan na ngang manahimik. Subalit dahil nga sa tulong ni Zoe ay nagawa niya na makatakas. Nangatog ang matanda, ngunit dahil sa kagustuhan niyang makalayas at makalaya nga sa poder nitong si Moira, ay ginawa niya, nilakasan nga niya ang loob niya. Tinurukan niya ng injection itong si Dax, kaya naman nawalan ito ng malay. Agad-agad nga siyang gumilid konti at nang dumating nga itong si Balahadja ay napalo niya ito. Kaya naman nawalan din ito ng malay. Nakabahan ng matanda at nagmamadali na nga siya. Iika-ika pa siya sa kanyang paglalakad. Mabuti na lang at sa labas nakaabang na nga itong si Zoe. Agad siyang inalalayan papuntang sasakyan, kaya naman tuluyan nga siyang nakatakas. Subalit sa kalagitnaan ng daan, biglang huminto nga sila. Sinabi ni Zoe, naligtas na umano ang kanyang lolo sapagkat malayo na sila kung saan naroroon sila Moira. Iyak si Zoe dito sa kanyang lolo. Sinabi niya na patawarin siya at ang kanyang ina sa lahat ng mga nagawa nilang kasalanan. Hindi umano sila ganun kasama. Nagawa lang umano daw nila ang mga bagay na yun sapagkat wala silang choice at ayaw nga nilang makalat ang sekreto nga nila. Nakyan lang ng matanda ang mga sinasabi ni Zoe sapagkat gusto niyang makatakas. Sinabi niya rito na huwag mag-alala itong si Zoe sapagkat anuman ang mangyari ay hindi niya idadamay itong si Moira, maging siya, hindi siya magsasalita na may kinalaman sila kung bakit siya nawawala. Tanging si Balahadja lang umano ang kanyang ididiin. Nagpapasalamat rin siya sa ginawa nitong si Zoe. Maya-maya pa nga ay bigla na lang tumunog ang telepono nitong si Zoe. Si Moira, hinahanap ang kanyang lolo. Sinabi ni Moira na nakatakas nga daw itong matanda. At sinisip pa nga niya itong si Zoe nang dahil umano sa daladala niyang medical kit. Ay ginamit nga niya ang isang injection para mapatulog itong si Dax. Kaya tuluyan siyang nakatakas. Sinabi ni Zoe na wala siyang kinalaman at huwag siyang sisisihin kung bakit nakatakas ang kanyang lolo. At sinabi pa niya rito na mabuti pa ay umalis na ang kanyang ina sapagkat baka nga maabutan siya ng mga kapulisan at mahuli pa siya. Ang banda, patuloy na hinahanap nga ni Balahadja sa gilid-gilid ng kanilang bahay na tinitirhan. Ito ngang si Lolo Pepe, nagbaka sakali na hindi pa nakalayo ang matanda. Wala silang kamalay-malay, nasakay na nga ito at dala na nga ni Zoe at nasa highway na nga sila. Maya-maya pa nga ay ikinagulat ni Balahadja ang kanyang nakita sapagkat ang mga kapulisan ay kanya nang nakaengkwentro. Man itong si Balahadja, instead na hanapin ang matanda, ay inuna na niya ang kanyang sarili upang makatakas at layuan ang mga pulis. Lalong-lalo na't nakita niya ang isang officer at kilalang-kilala nga siya dahil nga matagal na siyang tinitiktikan ng mga pulis sa gawain niyang illegal na gumagawa nga siya kidnap for ransom at marami na nga itong nabiktima. Sana nga lang ay tuloy na nga ng madakip itong si Balahadja at nang matigil na rin ang kasamaan nito. Maya-maya pa nga ay si Moira ay paalis na rin kung saan naroroon nga itong si Balahadja. Ang kamalay-mala itong si Moira na may mga pulis na nga na nakapasok sa kanilang lungga at hinahabol na nga itong si Balahadja. Ang naiisip lang ni Moira ay hanapin nga ang matanda sapagkat nakawala ito. Sa kabilang banda, ito nga si Zoe ay narinig naman niya itong si Lolo Pepe. Mali nga desisyon naman ito dahil bigla naman naisip ni Lolo Pepe na tawagan itong si Giselle. Ito nga ay agad niyang sinabihan itong si Giselle na kinidnap nga daw siya ni na Moira at ni Zoe. At dito nga rin sasabihin nitong si Lolo Pepe na obeng itong si Zoe ay hindi mo totoong anak. Ngunit dahil sa galit naman ni Zoe ay biglang hihilain niya ang telepono. Kaya naman napalabas ang matanda at dito na nga sila nagtatalo. Sapagkat sinabi ni Zoe, hindi tumupad sa kanilang usapan ang kanyang lolo kung akala niya ay hindi siya nito isusumbong at hindi idadamay sa anumang nangyayari sa kanya. Subalit
Iba pala ang iniisip ng matanda, may iba pala itong plano. Nadala si Zoe sa sinasabi ng matanda. Sinasakyan lang pala siya nito, kaya naman galit na galit itong si Zoe. Sinabi niya rito na akala ko ba ituturing mo ako na parang tunay na apo. Sinabi ni Lolo Pepe na walang ibang apo nga siyang itinuturing maliban lang kay Annalyn dahil siya lang daw ang nag-iisang anak nitong sa Obeng. Galit na galit itong si Zoe sa kanya at hindi na nga siya nakapag-control na itulak niya ang matanda sa may tulay, kaya naman nahulog ito. Lunos-lunos nga ang sinabi ng matanda. Ang malaking tanong ngayon ay mabubuhay pa kaya siya? Makaligtas pa kaya siya sa kapahamakan na kanyang kinakaharap? Hindi ginusto ni Zoe ang mga nangyayari. Hindi niya gusto na mamatay ang kanyang lolo. Subalit nawala siya. Nadala siya ng kanyang galit at sa kanyang matinding emosyon na kanyang nararamdaman. Hindi kasi niya matanggap ang sinabi nitong si Lolo Pepe. Kabilang banda, ito ngang si Annalyn dahil nga mapilit. Sinamahan nga siya nitong si Doc Lindon upang sundan ang mga pulis kung saan na nagre-rescue sa kanyang lolo. Ngunit sa daanan pa lang ay huminto nga sila dahil may napansin sila na mga taong nagkakagulo at tela baga may pinagmamasdan sa pangpang. At dito nga si Annalyn ay nang usisa at maya-maya pa nga ay dumating na nga itong ambulansya. At ikinagulat niya ang kanyang mga nakita sapagkat ito na nga ang kanyang lolo na matagal na nilang hinahanap-hanap. So ayan guys, pakabangan natin kung mabubuhay pa kaya itong si Lolo Pepe or makumatos naman kaya ito, tuluyan na kaya siyang mamatay at mamaalam. Yan ang ating pakabangan sa Abot Kamay na Pangarap. Thank you!